So hello and welcome sa Tech Unboxing ng NZXT H2 Silent Case. So hello and welcome back. So ito na yung NZXT H2 Silent Case. So ito na yung box niya. Ito makita nyo sa harap. Ito nakasulat H2 Classic Silent Mid-Tower Chassis. Yan. Tapos dito yung dalawang model niya. Meron siyang white, tapos meron siyang black. So ito yung harap. So specifications, ito nakasulat H2 Classic Silent Mid-Tower Chassis. Ito, base and expansions. So may tatlo kang external na 525, 8 internal 3.5, tapos expansion slots 7. So marami kang pwedeng ilagay. Sa cooling, sa front, pwede kang maglagay ng dalawang 120 sa top, isang 140 sa likod, isang 120 sa bottom, isang 120. Clearance. So ito yung area sa loob ng case. So sa VGA support, alam ko pwede kang maglagay ng malaki dito eh. Tignan na natin mamaya. Sa CPU, so kung gaano kataas, pwede kayo maglagay until 170mm. Yun yung clearance niya. Sa wiring space, ito ata yung sa likod, 25mm. Ito ata yung sa likod. Para sa tao dito, cable management. Case specs yan. Tutok na lang dito para mai-post nila. Ayan, okay. So sa likod, tingnan natin kung anong sasabihin nila sa H2. Actually, luma na tong H2 eh. Pero on production pa din nata. Noise, yan. Chaotic wavelengths and that distracts and distort, impede, confuse, and endanger the gamer during a life and death situation. So, ibig sabihin, silent talaga siya para hindi kayo magambala sa paglalaro nyo kung anong ginagamit nyo. Ano pa nakalagay dito? Touch-powered fans with fan filter for easy maintenance and fan swapping. Nakita ko to. Makikita nyo mamaya. Nakakabilib yan. Ito. 30-watt 3-step fan control for airflow settings at 40%, 70%, and 100% of maximum fan speed. Ito yung maganda sa mga cases. Dapat lahat ng cases meron na nito eh. Yung fan control. So, sana lahat ng manufacturer gawin to. Kahit sa mga tao dito, budget cases, sana meron na yan. Tapos ito. 8 front-facing HDDs for optimal airflow. Makita nyo bakit optimal yan. Tapos dito. Top hot swap. Capable SATA. HDD dock. May hot swap yan sa taas. Pakita ko rin ulit mamaya sa inyo. Tapos noise dampening. May foam siya. Tapos 25mm space para sa cable management nga. Okay. So, ito yung top panel niya. Dito natin simulan. So, ito yung isang feature niya sa taas. Ito yung, yung cover ng fan. So, ayan. Tatanggalin mo lang siya. Ganon. So, ito yung itsura niya. Ayan. Magnetic siya. So, pag kinabit mo siya, masusuppress yung noise. So, pag tinanggal mo, kung gusto mo ng airflow na mas malakas, tanggalin mo siya. Pero magkakaroon siya ng noise. Kumbaga. Pero hindi naman ganun kalakas. Parang pang standard noise lang para sa cases. So, ito naman yung hard drive, hot swap. Yung hot swap, yun. So, yung hot swap, tao dito, kunyari yung friend mo, meron siyang wala siyang external hard drive. Pero meron siyang hard drive. Tapos gusto niya kumopya ng games para sa'yo. Gusto niya kumopya ng games, ng movies, o kung anong file. Bibigyan niya lang sa'yo yung hard drive niya. Tapos, shoot niya lang dito. Yun, automatically, pwede mo na siyang lagyan ng file. So, yun yung purpose ng hot swap. Okay. Tapos second, second tuloy. So, ito yung yung top panel controls. Ito yung power button. Yan. Hindi siya lumulubog. Tapos meron kang headphone jack, microphone jack, 3.0 USB, isa. Tapos meron kang tatlong 2.0 USB. Tapos fan control, yan. Meron siyang 1, 2, 3. Yan. Yan yung isang feature niya na sana lahat ng manufacturer gumawa na yan. Tapos, ng case manufacturer. Tapos, ito, yung reset switch. Yan. Ganun din. Pagdating dito, ito yung front panel niya.
Sa front panel, simple lang. Ganyan lang siya. Plain design. Pero meron naman siyang outline na chrome. Sa loob, ayan. Ano siya, plastic na parang brush. Makita ba natin yan? Makita ba? Hindi. Hindi makita. Pero ano siya, dito kasi sa black, plain black lang siya. Doon sa puti, brushed metal, pero plastic. Pero which is a good thing kung bakit plastic. Pag plastic kasi, kunyari, sweaty ka, parang nagpapasma, katulad ko. Pag hinawakan mo kasi yung brush metal na bakal, didikit ka agad yung ano mo doon, yung pawis. So, pag pinunasan mo, hindi na siya maaalis. Nandun na siya forever. Kaya mas maganda yung plastic. Pag nilagyan mo man ng fingerprint, pwede mo siya ulit punasan. Mawawala siya kagad. So, yun. Yun yung kagandahan nun. Tapos dito sa front, titignan mo, dito sa baba, mapakita yung baba. Yan, yung fit niya, yung case fit niya. Yan, may design siya. Hindi siya standard, ang tawag dito. Hindi siya standard na parang, ang tawag doon, standard case fits lang. May design siya, kaya yun ang maganda sa NGXT. Maliliit na bagay, yun pinapaganda nila. Yan, may pusa. Sama daw siya. Yan. So ito yung sa harap niya, meron siyang door. Ayan. Pag binuksan mo, makikita mo ito. Tapos, ito meron siyang tatlong standard na ata ito yung tatlo lang na 5.25 ba na wood bay. Yan. Tapos pag bubuksan mo siya, ganun lang. Easy, simple lang. So, tanggal na. Tapos, dito sa harap, ito may foam siya. Tapos magnetic. Ngayon may foam. Kung bakit siya may foam, para ma-suppress niya yung noise. Yun. Tapos pagdating dito, ito yung isang feature niya. Yung feature nung fan na nakasabi kanina. Yung sabi touch powered daw. Yun. Tapos, ito, tignan nyo ito Tignan nyo maigi. Yun. Di ba? Wala siyang kable. Kasi, nasa, na siya, dito siya nakalagay. Yung kable niya, nandito sa loob. Yan. Tapos meron siya dito positive, negative. So, itong positive, negative, dito siya didiretso. Dito siya kukonekta. So, dyan siya mag-on. Dyan siya kukuha ng power. So, kaya ganun nila ginawa para mas madali mong linisin. Tatanggalin mo lang. Tapos, brush mo, okay, sprayan mo ng hangin, yun, matatanggal na. So, after nun, pag nagawa mo na yun, kabit mo na ulit. Oh. Diba? Nalinis mo na kagad yung fan mo. Tatanggalin mo. Balik mo ulit. Oh, it's dalawa sila. Ganun kaganda. Ganun siya kapogi. So, okay. Yan na yung fan. So, sa side, sa side, yan, simple lang. Walang window. Tapos, ang feel niya, medyo grainy. Para hindi dumikit yung fingerprints mo ulit. Ganun yung pagkagawa nila. Hindi siya glossy. Medyo may siya, may parang mga bukol-bukol na maliliit. Yan. Para sa sweat. Yun ata yun Doon ata nila ginagawa yun. Tapos sa kabila. Ganun pa din. Wala pa ring window. Parehas pa rin sa kabila. Sa likod. Yan. Yung likod, yan. Ito mo sa likod. Meron siyang 120 fan. Dito yung vent niya. Tapos butas. Tapos ito, meron kang grommet holes para sa water cooling. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na PCI slot. Tapos standard bottom mount na PSU. Tapos meron silang sobrang habang dust filter. Yan. So yan. Ano siya? Buksan na natin. Let's open it. Medyo mahigpit. Up. Up. So ito yung panel niya, yan, medyo matigas, medyo sturdy siya. Tapos meron siya ulit noise suppression gamit nakadikit na foam. So pwede niyo naman gawin sa mga cases niyo yun
kung ayaw nyo maingay, mode nyo, lagyan nyo ng, ng foam. Masusurpress nyo yung tawag dito, yung ingay. So, sa loob, meron kang box na libre. Ang laman nito, yan, manual, meron kang brochure, yung mga product line ng NZXT, mga screw, sobrang daming screws para sa cases, tapos, para sa case pala, tapos zip tie na itim, yan, para sa cable management. Yan. So, ito, makita natin sa loob. Start muna tayo sa taas. Sa taas, pwede ka maglagay ng isang 140 fan. Yan. Tapos sa tabi niya, nandito yung hot swap bay. Diyan siya nakalagay. So, normally makikita nyo, usually sa mga cases, dalawa yung, tawag dito, dalawa yung fan nila sa taas. Sa either dalawa 120 or dalawa 140. Ngayon, sila, dahil silent case, tapos ito yung feature nila, dito na lang nila nilagay yung hot swap. Yan. Tapos, dito, ito yung 120mm fan. Makita nyo, meron ditong rubber grommets, para sa cable management. Yan. Tapos dito, ito yung PCI slot. Tapos dito ilalagay yung PSU. Tapos isang 120mm fan. Tapos ito, may screw ulit. Tapos, ano pa ba? Ito, yung sa loob, yung toolless design ng NZXT para sa mga base nila. I-unlock nyo lang, bubuksan nyo, lagay nyo yung device, balik nyo, i-lock nyo ulit na ganyan. So, lock na siya, hindi na siya maalis. Ito, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong hard drive base. Tapos, sabi nila kanina dun sa box, anong sabi dun? Taka lang. Meron siyang optimal airflow. But optimal airflow. Kasi, sa harap, meron dalawang tao dito, dalawang fan. So, yung hangin niya, diretso sa hard drive. Dun siya. Ikukul niya yung hard drives niyo. Kung ganyan ba naman kadami, syempre iinit yan. Kaya, yung airflow niya, kailangan diretso pa ganun. Ayan. So, yan yung sa loob. Ito, meron pang mga kable pa pala. Limutan kong sabihin. So, meron kayong, ang tawag dito, mga front panel control na, HD, USB 2.0, USB, HD audio, saan to? AC97, ito para sa audio to, pero wala nang gumagamit nitong AC97, kaya pwede nyo tago to. Tignan nyo, all black. Hindi nyo kailangan i-sleeve. Hindi nyo na kailangan i-press sleeve yan. All black na, nakatago na siya. Ito yung SATA nung hot swap. Dito na, kasama na siya. Tapos meron pa isang kable dito. Ito naman yung 3.0. Kung gusto nyo, diretso kagad sa motherboard, dito siya. Nakalabas. Shoot siya dyan. Yun. So yun. Tayo sa kabila. Wow. Sa likod. Likod. Yeah. Likod, kung makikita nyo. Yan. CPU cutout. Medyo malaki. Kahit siguro yung mga bagong cooler pa rin ngayon. Kahit pa rin. Supported niya. Kung kapalit kayo ng CPU cooler, hindi kayo mahirapan. Hindi nyo tatanggalin yung buong motherboard para palitan. Dito nyo nalang kakabit. Yan, sawakan nyo yung retention bracket niya dito sa likod. So, yun. Tapos, ano ba? Meron silang yung mga tie kung saan, yan, lagyan ng ilaw. Yan. Ito, makita nyo. Importante yan para sa cable management. Katulad nito. Yan, di ba? Ang ganda tignan, malinis. Ganyan siya. Dito nyo siya tatali. Yan. Para malinis tignan. Neat and clean. Yan. So, tapos yung isang feature niya, ito, dito. Sumay mo dito. Taas mo konti. Yan. Nakita nyo, medyo maluwag. So, wala kayong problema pag magtatago kayo ng 24 pin o 8 pin na para sa cable management. Pagtatabayin nyo siya dyan, kakasya siya. O, na walang problema, diretso siya, routing, packet dito. Kita mo, kung makita.
Diretso dyan, kasya pa din. Tapos may mounting, may hole dito para sa 8-pin. So, mas madali yung dito, cable management nyo. Yan, pinadali ng NZXT yan para sa inyo. So, kanina, pinakita namin sa inyo yung feature ng fan. Para siyang hot swappable fans. So, may reason siya kung bakit ganun yung mechanism niya. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung isang fan. Yan. Ito yung pangalawang fan. Yan. Ito na yung hard drive bay. Makikita nyo, nandito yung yung parang clip niya kung saan niya siya hahawakan. Kung saan niya siya hahatakin. So, dito siya manggagaling. Ilagay niyo yung hard drive niyo dito. Tapos, mabalik niyo siya ngayon. Diyan. So, ganun. Ganun yung niya, yung mechanism niya or feature niya. Kaya pala, ito is hot swappable. So, yun. Maraming po salamat sa pag-view ng aming unboxing na NZXT H2. At di po kami sa Facebook. facebook.com techhour.baguio. Maraming salamat.